Let's check Albay as we approach back-to-school season. Parents from Kamalig are worried over the massive ashfall given its significant impacts on their livelihood. Residents are also worried about the prolonged effects of the ashfall. Nakamonitor pa rin doon si Ryan Reloban ng Abante. Ryan, kumusta dyan? May habang papalapit ang pagbubukas ng klase, dagdag pasanin ngayon sa mga magulang na apektado ng pag-aalboroto ng bulkan ang problema kung saan kukunin ang pambili ng gamit sa eskwela para sa kanilang mga anak. Matapos mawala ng hanap buhay dahil sa ashfall at pagkasira ng kanilang kabuhayan, pangarap naman ng mga bata na makapag-aral ng maayos ang nanganganib ngayong maantala. Sa halip na uniforme, bag at school supplies ang pinag-iipunan, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan muna ang pilit na pinagkakasya ng maraming pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon sa Albay. Isa na ang magulang na si Cheryl Moher na mula sa Kamalig, Albay. Mahigit 5 buwan na silang nasa evacuation center sa Tagaytay Elementary School kasama ang kanyang pamilya. Aminado siya na hirap ang kanilang sitwasyon lalo na't papalapit na ang pasukan. Dati-rati kahit papano ay nakakapagtabian niya sila ng pera para sa eskwela ng kanilang mga anak. Pero ngayon matumal o tuluyan nang nawala ang kanilang hanap buhay matapos matabunan ng abo ang mga taniman at maapektuhan maging ang maliit nilang pinagkakakitaan. Kung sabihin sa amin, mahirap po sa amin. Napahiya ko. Napahiya kasi po yung mga tanim namin, kung ang titignan, lahat po nasira. Naisip namin na kaming mga nandun, ang hirap tignan. Kasi po, pag titignan mo yung mga aming tanim, lahat po na naluto na. Kaya naisip namin kung paano naman yung pamumuhay namin doon sa Anuling. Ganyan din ang sitwasyon ng magulang na si Jeffer Milenia. Di katulad sa sadiring bahay, buwelo. Daw nung gawin mo pagluto. Gabos, pag sadiring bahay, hindi mahirap. Ayon sa kanila, sa ngayon ay umaasa na lamang sila sa tulong mula sa pamahalaan at pribadong sektor para sa school supplies at iba pang pangangailangan ng kanilang mga anak. May sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok na nanatiling kumakapit ang mga magulang dito sa Kamalig, Albay sa pag-asang may pagkakataon pa ring makapag-aral ang kanilang mga anak sa kabila ng epekto ng dala ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Balik sa iyo, May. Ryan, ano na ang kabuoang datos o bilang ng mga evacuees sa buong lalawigan? At ano rin ang datos doon sa kung magkano ang halaga ng pinsala? May sa panayam natin kahapon kay Albay Governor Rosal, ang huling datos na ibinigay niya ay mahigit 1,200 na pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center dito sa Albay. Pero nadadagdagan pa ito araw-araw. Dito sa Tagaytay Elementary School kung saan tayo nakatayumay, isa sa 2 evacuation center dito sa Kamalig, Albay, nasa 123 na pamilya o katumbas ng 435 na individual. Alam mo, may 80 na barangay ang apektado ng ashfall sa buong Albay. Sa pinsala naman, May, ang matinding napuruhan talaga dito sa Albay ang sektor ng agrikultura kung saan sa datos ng NDRAMC 7 million na. Pero kahapon, May, sa naging panayam natin kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoco, umaabot na sa 53 million ang pinsala sa kanilang agri-sector. May? Maraming salamat, Ryan Reloban, live from Kamalig in Albay.